Buhay ng ibang ang iniligtas. Ngunit, sino ang magliligtas sa amin? Dapat ibigay ang nararapat sa mga trabahador kong naglilingkod sa bayan. Araw-araw silang naghihirap para lang maibigay ang kailangan ng mga mamamayan ng Pilipinas. Kung tunay ang bayanin natin, bakit hindi sila pinapahalagaan at pinapakinggan? Bakit hindi sila inuuna at binibigyan ng prioridad? Darating sa inyo ang tulong. Huwag kayong matakot. Gagawa kami ng aksyon upang tulungan kayo at ipaglalaban ko ang karapatan at katarungan naming mga healthcare workers. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, narito kami sa inyong harapan upang sabihin sa inyo ang aming advokasya tungkol sa mga healthcare workers. Pero bago yun, magpapakilala muna kami. Ako si Denise Almerano. Ako si Hannah Macari. Ako si Mary Joy Austria. At ako si Princess Maria Alvarez. Ako si Kevin Dilaw. Ako si Julia Baroni. Ako si Marian D. Domingo. Ngayon, sa pagpapatuloy namin, kanina may binigay kami sa inyo posters, tapos mga sticky notes. Doon sa posters na yun, makikita nyo kung ano yung nilalaman ng advocacy namin. Tapos sa sticky notes naman, ay ilalagay nyo yung mga opinion nyo or yung mga naiisip nyo kapag narinig nyo sa netang healthcare workers. Tapos pagkatapos namin mag-present sa harapan ninyo, ilalagay nyo yun sa cartolina na nakapost na itikot. Okay? So, pagsisimula namin, kami ay narito sa inyong harapan ngayon, hindi lamang upang magsalita, bagkus para maging boses ng mga taong araw-araw nang nakakaranas ng hirap. Ang aming advokasya ay pinamagatang Heroes of Society Deserve Equal Opportunities. Kapag may sakit tayo, sila ang una natin tinatakbuhan. Kapag may emergency, sila buhay nila ang sinasalba. Ngunit sa likod ng puting uniforme ito at sa ngiti ng serbisyo, naroon ang mga kwentong pagod, pangumba at walang katangungan. Sir Nurse, ang kailangan magtalaga ng higit sa 20 pasyente. Higit sa 20 pasyente. Minsan ay kulang sa pahinga. At minsan naman ay kulang sa kagamitan. Sa kabila nito, may mga panahon na diin ang kanilang sakot at hindi sapat upang gustusan ang kanilang mga kakainin sa araw-araw. Ang mga bigoy sa malalayang komunidad ay dumadaan sa mahirap na paglalakbay upang matulungan ng mga buntis at mga nangangailangan. Minsan, sa isang barangay, sila lang ang nag-iisang healthcare workers. At sa bigat ng kanilang responsibilidad na dinadala, nananatiling mababa ang kanilang sahod at kulang ang support ang natatanggap. Samantala, sa mga private health workers naman ay yung kada hospital at clinical ay nakakaranas ng trabaho at kawalan ng benepisyo. Sa mga ano naman po, sa mga ilang sa mga sapat na walang kalayayan po, ito po yung health insurance na hindi nila dahil sa hindi patas na sahod at mahirap na kondisyon sa trabaho, maraming Pilipinong healthcare workers ang napipilitang mag-ibang bansa at iwanan ang kanilang pamilya at iwanan ang kanilang bayan. Dahil doon, maraming Filipino healthcare workers ang umalis ng bansa at ang healthcare worker system ay nahihirapan. Ngayon, gusto ko sa inyong sabihin kung ano yung sweldo ng isang nurse sa pampublikong ospital. Minsan umaabot siya bilang 36 to 40,000. So ngayon, gusto ko kayong bigyan ng halimbawa. Merong 38,000 na sweldo yung nurse sa isang buwan. So, gawin natin siya, i-budget natin siya kung kaya ba siya. So, kunwari, sa rent. So, gano'n ba kataas yung mga rent sa panahon ngayon? 5K. Okay, 7K. Ayan, 7K. Tapos, minsan, meron pang bills. So, sa kuryente, magkano ba minsan yung bills na binabayaran? 3K. Grabe naman yun. O sige, 3,000 daw. So, sa tubig naman, gano'ng kalaki? 1K.
Sabihin natin 1K siya. Tapos sa pagkain, sa loob ng isang buwan, kung may pamilya ka, magkano yung magkano yung ginagastos ng isang pamilya sa buong isang buwan? 10K. Ayun, 10K. So, kunwari ayun yung gastos niya sa buong buwan. So, i-add natin lahat siya kung magkano? 21,000. Okay. So, 21,000. Kanina, yung nabanggit ko sa inyong sweldo ay 38,000. So, i-minus nyo yung 38,000 sa 21,000. Ilan na tira? 17,000. So, sa tingin nyo ba, kung kayo yung nurse na nagtatrabaho sa pampublikong hospital, okay lang ba sa inyo? Fair ba sa inyo yung 21,000 a month? Gusto ko marinig yung sagot ko. Explain nyo bakit hindi. Siguro hindi siya magiging enough kasi alam naman natin sa mga nurses na kadalasan malalaki talaga yung yung tuition fee nila kung gusto nila ng quality education. So sa particular na na lang sa universities na private, siguro mga 60K yung tuition per sem. So papayag ka ba na 60K per sem yung tuition mo? Tapos magiging sahod mo lang monthly is 39K or whatsoever. So, another pa. Sige. Salit mo tayo. Kung fair ba sa'yo or enough ba yung 21,000 na matitira sa buong isang buwan? Sa isang nurse? Kapag nurse ka? Kasi sabihin natin madami kayo, tapos yun lang natin natira sa'yo, madami ka pang needs and wants. Hindi lang naman yung needs and wants mo yung gagastusin mo, pati sa pamilya mo, kasi pwedeng maging mo is breadwinner ka, ganun ka. So, at saka dito sa standard ng dito sa Pilipinas, hindi talaga sapat. So, ayun. Tama yung mga sinabi nila. Tsaka bukod doon, hindi pa natin nasama dyan yung transportation fee. Di ba, ang mahal-mahal naman ng pamasahe araw-araw, lalo na kung malayo yung pupuntahan mo. So, bale, tama sila. No, unfair siya. Kung usapan natin yung unfair. Kasi, 21,000, tapos yung trabaho minsan ng isang nurse ay 12 hours. Minsan nag-overtime pa sila. So, hindi talaga siya fair para sa mga nurses. Tapos, sila pa yung unang humaharap sa mga pasyente. So, hindi nila alam kung ano bang klaseng sakit kung meron sa pasyente. So, di ba? Napaka-high risk nun para sa health nila. So, gusto ko lang din sabihin sa inyo na yung, gusto ko i-share sa inyo, yung sweldo ng nurse sa mga pang-pribadong hospital. Minsan, umaabot siya ng 12,000 to 25,000 lang. So, mas mababa siya kaysa sa mga nagtatrabaho sa public hospital. Papasulat. Layunin ng atmosfiyang ito na pamamagitan ng kamalaya lalo na sa mga estudyante at kabataan. Tungkol sa tunay na kalagayan ng nurse, midwife, at iba pang mga healthcare workers. Layunin din itong hapunin ang pamahalaan at mga gumagawa ng pulisya na magpatupad ng makatarungang sahod, sapat na benepisyo at ligtas na kondisyon sa trabaho. Nais maabot ng ating advokasya ang mga estudyante, ang mga healthcare workers, ang mga government officials, pati ang lahat ng tao sa Pilipinas. Kasi ang epekto ng suliranin ito ay hindi lang para sa isang tao, kundi para sa lahat at ng mga mamamayan ng Pilipinas. Ang aming pangunahing mensahe ng advokasya ay ang mga healthcare workers ay napakahalaga sa sistema ng bansa. Pantay na katarungan, pantay na oportunidad ay hindi pribilehyo kundi karapatan. Sa pagpapahalaga sa kanilang sakripisyo, itinataas natin ang healthcare system sa pagpuprotect sa kanilang
ang pagbibigay ng pantay na karapatan at makatarungan na kompensasyon sa mga healthcare workers ay hindi lamang tanda ng pasasalamat, kundi isa itong pananagutan. Alagaan natin ang nag-aalaga sa atin. Sabay-sabay tayong unad bilang isang bansa. Sino ang bayani ng bayan? Healthcare workers! Ano ang kanilang laban? Sahod at karapatan! Araw-gabi naglilingkod? Buhay ang manginginan! Ano ang sigaw natin? Karapatan namin ay pahalagahan! Healthcare workers, ipaglaban! Healthcare workers, ipaglaban! Healthcare workers ang samgigan! Higala! Suportahan! Pahalagahan. Huwag lamang natin sila tawagin bilang isang bayani ng ating bayan. Pag gusto tumulong tayo sa pamamagitan ng pag-raise awareness para sa mga tungkol sa kalagayan ng mga healthcare workers natin at pagbibigay ng impormasyon sa internet tungkol sa ating opinion para makatulong tayo sa suliran ng ito. Muli, huwag lamang natin sila tawagin bilang mga bayani ng bayan. Bagkus, pagbilangan ito sa pamamagitan ng gawa at aksyon. Maraming salamat.